Nagbabalik ang Good Morning Boss. Ngayon namang umaga pag-uusapan natin ang business world dahil alam naman natin na ito ay isang publication na nagpa-publish ng mga stories tungkol sa economics, sa business at syempre sa mundo ng mga entrepreneurship. Ngayon naman magkakaroon sila ng isang forum tungkol sa mga SMEs o Small Medium Enterprises. At ngayong umaga kasama natin si Mr. Kurt Sahor ng Business World, si Mr. Chito Madronio at si Mr. Cecil Baltazar ng Forum for International Trade Development. Magandang umaga po sa inyo, sirs. Sir, una po, siguro let's start off since the forum is about SMEs. Maybe we could talk about and properly define what SMEs are. Ano po ba itong mga small medium enterprises na pag-uusapan po ninyo sa forum ninyo? Sa karamihan ng mga business establishments natin sa Pilipinas, 99.6% ang tinatawag nating small to medium enterprises. Micro din Kasama na rin ang micro. So only 0.4% really are large enterprises. So meaning ang bulk ng employment natin sa Pilipinas ay mga micro to small to medium enterprises. In fact, mga 61% ang numero natin diyan, employment, yes. No? At naidagdag ko lang, ang kaibahan lang ay siyempre maliliit sila, ang kanilang assets ay maliliit din, no? Like as small as 3 million or below for micro entrepreneurs and upward to 100 yung mga small to medium enterprises. Sir, ito pong paano po ba yung classification kumbaga, and how do we identify with what is a small, a medium and a large enterprise and the micro as well? Merong mga detalye. May detalye tayo dyan. In terms of employment, for example, yung micro, yung 1 to 9 employees, 10 to 99, ano na yan, small. Then medium, 100, then 200, ano na yan, large. Okay. And then, so sir, that's in terms of employment. It's about in terms of generating income, I guess, siguro, or the revenues. Yung How are they classified? Yung assets naman, up to 3 million yung micro, small. Then yung beyond 100,000, medium, 200,000 up. Ano. Opo. Sir, nabanggit nyo nga po na napakalaki ng mga SMEs po sa ating bansa ngayon. Ano naman po siguro, sir, yung makaklassify natin siguro as their current state po ngayon sa ating bansa? Like, how are they doing? How are they faring naman ngayon? Okay naman sila in general, no? In fact, sinasabi nga natin maganda ang ekonomiya natin, and that's part of the reason is because of the vibrant small to medium enterprises natin. But then, may mga problema, including quality problems, yung ability to manage and administer the business, and ito na nga yung topic natin sana sa forum, yung ability to manage the financial side, yes, of the business. Opo. So itong mga problema po nga naranasan ng mga SMEs po siguro is because of their lack of the education on the business, probably. And then ano po naman siguro yung mga nagiging effect po nga nito ng lack ng kanilang kaalaman sa pag-handle nila ng kanilang business? Like how does it affect the business itself? Ayun yung problema nga. If you cannot manage your business properly, you cannot sustain it. Mm-hmm. And pag hindi mo na siya na-sustain, malulugi ka na, magsasara. So, karamihan ng mga SMEs, yun, bukas sa sara. Pero, going back to our definition, karamihan kasi dito yung micro eh. Yes. So, actually, 0.4% yung large, 0.4% yung medium. So, pag nakita mo, practically yung large and medium, wala man sa 1% of the total, di ba? So 99.6 micro, small and medium. Diyan sa 99.6 ang bulk niyan micro. So dapat ito yung i-address natin, itong micro. Yung problema pa sa micro, karamihan ito mga single proprietorships. Mm-hmm. Ito yung mga mahirap magbangko. Ito sila yung hindi nagbabangko. Ito sila yung hindi nagmamanage financially ng kanilang resources.
Kasi di nga sila nagbabangko. So, mas So ito lalong pong nahihirapan. ngayon po, since nabanggit nga po natin yung mga problema ng SMEs, Kurt, matanong naman kita, Sir Kurt, ano yung mga nilalaman nitong forum na to, and kumbaga what's gonna happen on the day of the forum? What are the events that you have lined up po for the people yeah. also? Yeah. For this year Entrepreneurs Forum, this is would be in a Startup Plaza in Ortigas in April 12. It's a more in consultation type of forum wherein entrepreneurs can ask or really abuse our resource speaker to throw back all of their questions, and there are our resource speaker would answer it in our parang forum type or in Parang open, yeah. town hall type siya. Yes. So you guys have been in partnership for how many years now? Because this isn't the first time that we're gonna have a forum about small SMEs, right? Not really. Actually, we're doing this for Yes. 8 years now. And then, for this year, we got partner FitDev. Okay. For Also, the... this is the first time na you've partnered with No. FitDev? Hindi na. For a good part of the 8 years, 8 Yeah. years Yeah. talagang magkasama na po we've kayo. been through 5 or 6 forums. Ah, Davao, Business World, Cebu, Davao, Cebu, and I Manila. guess Manila. also in Iloilo po, di ba? And Iloilo, other, maybe with the DFTAP yes. problem. Kaya matagal na rin. Ah, okay. And it has been for various topics. So not just SMEs. Hindi lang. Hindi lang financial. Hindi lang financial. Financial. May Financials. entrepreneurship, Okay. marketing innovation. marketing, Okay. yes. So ito pong forum na magaganap, paano po ninyo matutulungan kaya yung mga, syempre mga magpo-participate na kapwa Pilipino natin na may mga sarili-sarili nilang business, like how is it for them na parang do they approach you with their problems, or do you give like tips for them to improve as well? Actually, yung forum is more of, yun na nga, may question and answer, no? So we will tackle issues affecting the business. First, financial, dahil yun talagang trust, no? Pupunta sila doon, alam nila, yung expectation nila is makakuha silang idea or even technology from us about the financial aspect of running the business, no? Pero that will not stop us from answering questions like where they are going to source their fund. If they have technical problems, we can address it. We can recommend, and even go to the extent of providing consultancy services sa kanila. Dahil yung FitDev, meron kaming research, training at saka consulting services provided to micro, small and medium enterprises. So yun ang aming mandate, kumbaga. So ma-address namin lahat practically yung issues at saka concerns ng mga participants during the forum. Some specific concerns that we will be addressing sa forum are, for instance, funding. Paano ba magkakapera? Kapag Syempre po, importante po sa investing, business yung oo. pag-invest mo ng pera mo, and yung pagbalik rin po syempre correct. ito. The common belief is kunin mo sa savings mo. Opo. Mangutang ka sa kung kanino, no? But there are other ways of getting funds, no? I-discuss yan. Opo. Sa Forum. bangko, mga ibang nagpapautang, no? Yung mga ganyan. Yes. I-discuss yan. I-discuss din yung ano. Now, pag marami ka ng cash on a day-to-day basis, paano mo ma-manage yung sabi nga ni kasamang Chito, minsan ang ginagawa ng marami is hindi mapaghiwalay yung personal cash sa cash of the business. Minsan nakakahalo. So hindi mo alam kung kumikita ang business Yes. o nalulugi. So pag-uusapan yan Okay. dun sa forum. Ano? And of course, finally, yung about tax. Alam nyo naman, yung Siyempre, tax palagi nating pag-register din kasama po yan, ano? siguro ng mga kumpanya, no? Oo. Kasi not all, I guess, enterprises are registered with the government Oh, that's din one. po. Oo. Yan, naging problema talaga natin yan. Lalo itong month na ito dahil tax month ito eh. You can just imagine, ang registered with DTI, 820,255 establishments lang. Dito lang sa Metro Manila, pag tiningnan natin, mukhang hindi lang siguro yun ang number of establishments. Yes. Imagine throughout the Philippines ito. Isipin mo kung lumantad lahat ito at magrehistro. Imagine the tax that will be generated pagka Yes. nagrehistro ito. So, sad to say,
Karamihan siguro ng ating participant sa forum, ito yung mga nakarehistro na. So siguro isa sa gagawin dapat ng mga tao sa gobyerno at kami na rin sa private sector, yung encourage natin na yung may mga negosyo, lumantad na, magrehistro at saka para makapagbayad ng tamang tax. Paliwanag natin na yung tax na bibigay nila, babalik din sa kanila yun eh. May mapupuntahan din, kumbaga. At saka ang number one talaga, yung babalik din sa kanila. Yes. Through yung serbisyo ng gobyerno. Kasi minsan medyo selfish tayo eh. Pagka hindi, wala naman ako dyan eh. Ba't ako tutulong dyan? Yes. Pero pag nakita mo na sa iyo din pala ang balik nun, sa mga anak mo rin pala ang balik nun, baka may encourage ka na lumantad na at tumulong na. Sir, Magbayad na ng gusto. okay. Sir, mga uli na lang po siguro, baka meron kayong mga mensahe or gusto niyo pong anyayahan ng ating mga manonood na to take part of your forum. Yes, for the interested participants, you can register online through our microsite. That's beworldonline.com/forum. And then you can call us at 535-9901 local 716 or email us at marcom@beworldonline.com. So there. Sir Gay po, meron po ba kayong message po sa mga ating manonood po siguro na interesado rin pong malaman ng tungkol sa mundo ng SMEs? Now, to know more about the financial aspect of your business, attend kayo sa forum namin. I'll be one of the speakers doon. Ang ano namin yung practical down-to-earth solutions. Hindi yung mga ivory tower type na medyo hindi maintindihan ng mga maliliit na negosyante, especially yung nasa small and micro enterprises. Hayaan mo na muna itong medium and large dahil kayang-kaya nila yon. Pero itong mga micro at saka small, sila ang nangangailangan lalo ng tulong natin talaga. Masasabi ko naman, itong forum na ito is very timely and important. Why? Kasi ang goal naman ng every business is to earn as much money Yes, as of course. possible. So paano mangyayari yon? Kailangan matutunan natin yung basic of financial management. At yung forum, magpo-focus sa mga basic topics na yan. Okay. Sige, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga, Sir Kurt, Sir Chito, and Sir Cesar. Salamat. Magandang umaga.